yun sa kaning apis. Sa pista sa pan nga walay libadura. Kisay ganahan mo inom og soft drinks. Ha? Wala ra day. So nindot kay mga iso no. Ya, ganahan mo ka og pan nga nay patubo. Ang nagwali. Maguya. Kasi wala niya kabot nito. Ha? Gailog pag dito sa kuan. Sa dikiri. Ha? So nindot kay mga iso ni nga pang gipilan nga training. Ako mo na gani-record. Kani gid mga iso, pinakanindot kini nga itawag og spiritual train. No? Nga i-train ta sa espirituhanong butang. Kini mga ison mo ni usa ka butang nga angay natong masabtan nga itawag na siya mga ison og kaning temporary ra ta aning kalibutan na. No? Temporary lang yun. O usa sa temporary mga ison, o temporary gani, musugot sa dili, usa may hinabo, mubiya yun ta. Temporary naman. Kung sa di temporary ninyo, di mo hawa. Temporary gani, dili na dumadayon. So ibig sabihin mga ison, musugot man tag sa dili, biyaan kita ni tanan mo na nagtrinita pagbiya. Nagbiya sa trabaho, nagbiya ta sa negosyo, nagbiya ta sa usab may atong pamatigayon, panarbaho, tanan atong gibiyaan. Tungod sa usa ka dakong training nga mobiya gyud ta mosugot sa dili. Kung kamao ta aning bisig lang kaayo mga igsoon, kamao po ta sa kanabitong pagbiya na gyud, totally biya gyud. Rini man. Lisod kayo ka mo champion ng isuso sa kaduha kung di ka magagig-training. Amin ba may ison? Wa ka kakitag boxer, nahimo siyang champion sa pagka-boxer, nga wa siya magagig-training. Amin ba may ison? Tanang mga gitawag o mga athletes, kanang mga ngilngig nga mga mandua ay mga ison, tanan nagagi na sila grabing training, before na sila nakabuot ang ilahang mga taas na kayong titulo nga dinhi sa kalibutan lang nga titulo mo ison. Daghang kay na sila nagian sa ilang training, naiuban na anak, halos mundang lang labi ng boxer. Pasumbagon ko na ilang tiyan, kasakitan na. Pero tungod sa ilahang katuyuan, tungod sa ilang tinguha, o tungod sa ilang nakita nga mahimo silang world champion, mao na mga igsoon nga ilang giantos tanang kasakitan sa ilang training. O sayot pa mo mga igsoon nga kita sa ingon sa Apostol Pablo nag-apel tag lumba o ingon sa Apostol Pablo sama ako sa usa ka boxer nga dili mong patagag sumbag, no? But before that mga igsoon, ato lang ning isak-sakti sinago lang ato ang lingwahe ning kabuntagon, ato ning saglag Tagalog, masig na nag-record ba niya. Mas dali magunin makunig ning Tagalog labi na sa mga lugar, no? Labi na dili nato sa Cebuano, no? So muna saksak sinago lang ni Mixon, merong Bisaya, Tagalog at saka merong English, no? So tingnan natin mga kapatid, no? Kung parang masabtan sa mga Tagalog mga igso, no? So yung topic natin ngayon sa umagang ito, yung tinatawag na authentic worship. Authentic worship. Pag sinasabi natin authentic, anong ibig sabihin ng authentic? Yung ano? Pag sinasabi natin authentic, anong ibig sabihin yan? Ano, brother? Yes. Yan po. Yung parang genuine, no? Original. At alam nyo po ba, yung ngayon ng araw na to ay isa sa mga tinatawag na celebration natin ngayon. Ito po ang tinatawag na pure. Ibig sabihin, authentic worship. Yung totoo na pagsamba
sa ating Ama na siya po ang ating tagapagligtas. Ito po mga kapatid, pag sinasabing worship, yung root word niya ay galing sa dalawang syllable na tinatawag na word at saka ship. So, yung dalawang syllable, tingnan po natin para malaman po natin kung ano po ba ang mas mabigat na ibig sabihin po ng worship at yung root word ay word at saka ship. Yung dalawa po, unang-una po sa lahat, tingnan po natin sa dictionary po yung word. According to the Merriam-Webster Dictionary, tinawa na itong dictionary, yung genuine. Balikan po natin yung title po natin ngayon, The Authentic Worship. So sabi po dito mga kapatid, the meaning of word, tingnan nyo ha, dalawang syllable. Yung una po, yung word. Ano po ba yung ibig sabihin? Sabi dito, balikan natin, according to the Merriam-Webster Dictionary, it says, sabi dito, the Merriam Dictionary, ingon dere, word is a monetary value. Balik ko na to. Word is a monetary value. So sa first syllable, masakay ko na to, kanina yung word, murag ka na kumbaga, ibig sabihin nito, kung gaano kalaki, yung value ba? Hello? Yung value niya. No? Yung value niya. So, pag sinasabi na word mga igsoon, ito po ang monetary value. So, kumbaga, pag magbinta kayo ng ano-ano man, o halimbawa, magbinta kayo ng sasakyan, meron yang mahalagang value. Mahalagang value. So, okay na po. Sa ikalawang syllable po, ito po yung ship. Okay. Ano po ba? According to the Wikipedia Dictionary, ningon diri mga igsoon, sabi dito, a ship is a large vessel that travels the world's ocean and other navigable waterways. So, kini ship mga igsoon, nagpasabot ng bisil. So, nag-travel sa mga kadagatan. Kanang mga lagyo kayong lugar mga igsoon ba? Kabantay mo ng mga container van, ikarga na mga dagko kay nga mga barko, mo travel na ngadto sa mga kanang lagyo kayo ngadto sa gawas sa nasod. So, mo na siya mga igsoon. So, meaning, kung imong sumpayon ng duha ka word diha mga igsoon, nagpasabot nga ang usa ka travel nagkahulugan siya dako kayo nga kantidad. For example, kung kanang barko mo ngadto sa Amerika, dako kay nagbalyo kanang maong travel. At alam po niyo ba, tayo ngayon ay nagta-travel. Palakpakan po natin si Padre Hari. Tingnan po niyo kung anong tinatawag na authentic worship. Meron po ba itong batayan sa banal na aklat? Ito po mga kapatid, kung meron kayong banal na aklat, tingnan niyo po. According to the book of Psalms, chapter 96, verse 2. But before that, ito po mga kapatid, may tinatawag po tayo dito na binibigyan po natin ito ng yung tatlong P. Hindi ito purpose ha. 4 lang yung purpose, pero ito tatlong P lang yung ibinigay ko. 3 P's lang po. Yung isa, binibigyan ko ito ng meaning. Praise. And the second, protection.
The third perspective. Ito po. So meron akong binigay dito. So meaning, pag meron kang travel, ano po ba ang nasa isip mo pag mag-travel ka, lalong-lalo na po pag malayo yung sinatravel mo? Ano po bang nasa isip mo? Di ba po? Ano po ba? Yung una-una po, kailangan ka ng praise. Praise ka. Ano naman? Praise ang una. Gusto mong may protection ka sa travel mo. Ha? Ang last. Sa, Nalimot ko. tingnan nyo po, sa Psalms 96 verse 2. Pakibasa kung sino po ang makauna. Tingnan po natin. Kung mayroong Tagalog version, mas maganda. Kung mayroong Tagalog version. Meron po ba dyan? Lahat pa Bisaya? Bro Jiki? Meron si Deacon? Bisaya lang? Sige, Tagalog lang. Meron ka Tagalog din? Psalms 96 verse 2. Awit kayo ni Yahweh, pagayin ninyo ang pangalan niya. Ayun. Hayag niyo ang kaniyang pagliligtas araw-araw. Ano ba yung purihin? Please. Purihin. Daigon. Kana may asawa. So, Supportive kayo. Kinakailangan sa travel natin, unang-una po, bigyan po natin ito ng praise. Second, para po meron tayong protection Ito protection. sa travel. Ito po, Psalms 98 verse 2. Psalms 98 verse 2. Verse 2. Yun diri, pinakilala ni Yahweh ang kaniyang pagliligtas. Ang kanyang katwiran ay pinakilala ng lubos sa paningin ng mga bansa. Dito sa Bisaya, sinasabi nito, ipailan niya ang kanasuran sa iyang gahumog pagluwas. Para medyo may sa Tagalog, no? Ulitin, pakiulit. Ipinakilala ni Yahweh ang kanyang pagliligtas. Okay. Yung sinasabi natin, yung protection, yun na yung pagliligtas. No? So, okay lang yun. So, sabi dito, ipinakilala ni Yahweh ang kaniyang pagliligtas. So, pangatlo, ano ba yung pangatlo? Sige kag ilis. Perspective. Ano ba yung perspective? Tagtog ilis, tagtog ilis. Pero, ano ba yung perspective? Ano ba yung makabigay ng... Okay, yun. Yung pananaw, kung baga nakikita mo na. No? Sabi dito sa Merriam-Webster Dictionary, the meaning of perspective is a mental view. So, kumbaga, nakita mo na sa unahan. Bakit nandito tayo ngayon? Hello? Bakit nandito kayo ngayon? Dahil nakikita niya ang sa unahan. Kung hindi niyo pa nakikita, wala kayo dito ngayon. So, yun ang tinatawag na perspective. Now, kung tingnan natin sa Revelation 21, so balik, but before that, balik muna tayo sa yung tinatawag natin kaina na worship, authentic worship. Yung sinasabing authentic worship, kung tingnan natin dito mga kapatid, yung travel natin ngayon, ito po ay authentic worship. Meaning, we are traveling around the world. Gapanaw ta sa tibuok. Kaya naman,
we are the same, our forefathers, no? Sa mga kaliwatan natin, nga sila sa mga igsoon, nga travel sila. Puyo. Nga naman, we are descendants of Abraham. We are the heirs. And that we call, yung title natin, tingnan niyo po, Yahweh is heirs with Hamashiach. Lahat tayo dito ay mga manununod. So kaya po, kung ano ang dinadaanan ng ating mga yung ama natin, lahat tayo po mga anak, kung ano ang nangyari sa kanila, yun Sige, po pailis. ang sa atin ngayon. Ito na Sila siya po dati. ay Ilisa na po siya sa gusto. trabe. Kayo, ano po ba yung ngayon? Ano po bang ginagawa natin? Parang nag-travels tayo ngayon. And we are the authentic worship. Tayo ang totoong mga magsisimba kay Father Yahweh. Sabi po dito, sa Revelation 21 verse 1, meron pong perspective natin. Pakibasa. 21:1 in the book of Revelation. Yan po yung perspective natin. Okay. Brother Jeep? Nakita ko ang usa ka bagong langit ug bagong yuta. Hallelujah. Langit ug ang unang yuta nahanaw naman ug dagat wala. Yan yung nakita natin. Ba't tayo nandito? Kasi po, alam na natin na meron tayong puntahan. At alam niyo po ba, kung lahat, babasahin niyo po lang isang chapter, napakaganda yun. Tingnan niyo po, but before that, dyan muna tayo. Balik muna tayo, sinasabi na authentic worship, pag sinasabi natin authentic worship, meron namang hindi authentic. Hello? Kaya kailangan yung authentic ang kinakailangan ni Father Yahweh. According to the book of Yakanan chapter 4 verse 23, pakibasa, yung totoo na pagsamba kay Father Yahweh. Ito po, pakinggan po natin kung sino pong makabasa sa Tagalog. Para po malinawan po yung mga kapatid natin dito at lalong-lalo na po sa mga kapatid nating mga Tagalog para malaman po ng katotohanan dito po. Yakanan chapter 4 verse 23 o 24. Kung wala pong Tagalog, pwede naman Bisaya. Kung sino po na lang makauna. 23. Natapwat, dumarating ang oras. At ngayon nga, nasasambahin ang mga tunay ng mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Isa po. Ano pong hinahanap ng Ama? Hello? Yung mga lalaki doon sa likod. Ano pong hinahanap ng Ama? Ano po? Pakisagot. Yung totoo. Ano? Okay. Yung tunay na nananampalataya. Meaning to say, the authentic worshipers. Yung totoo. Pabitan na siya si Puna. Yung hinahanap ni Father Yahweh, yun lang totoo. Yung tanong po, yung hindi totoo, hinahanap po ba niya? Hindi po. Hindi po yan kailangan ni Father Yahweh, yung hindi totoo na pagsamba. Kaya kinakailangan natin dito ngayon, yung totoo na pagsamba. Palakpakan po natin si Father Yahweh. Kaya po, lahat ng nasa atin, trabaho, bahay natin, kahit ano-ano, punta tayo dito. Yung dala lang po natin, yung sanina, at saka yung yung balong-balong na maliit. Kasi po, tinitingnan na po natin yung sarili natin, kung kaya ba nating iwanan lahat ng mga gamit na yun. At ito po yung mahirap. Lalong-lalo na po
sa mga tao na hindi nila alam po yung sinasabing authentic, yung totoo na pagsamba. Alam niyo po ba, daming tao nagsasamba kay Father Yahweh. But, sad to say, hindi po yung authentic na pagsasamba ang ginagawa nila. Parang ano lang po, compliance lang po. Bakit po sabi tayo ng ganon? Kasi po, alam po natin yung ano po yung instruction nasa Torah. Malinaw po, kung tingnan po natin. So, kung tingnan po natin ito, malinaw po yung kinakailangan ni Father Yahweh, yun lang po yung totoo, yung authentic. Yung authentic worship. So ito po, meron akong ginagawang tinatawag ng paraan on how to test our heart. Yung bagay yung sa loob natin, no? So meron 5. So babasahin ko. First, ito po yung test of happiness. Ano ba yun? Test of happiness, what makes truly happy? What do you need to have to be happy? So tingnan po nyo, yun yung una. Ang pangalawa, ito po, test of anger. Yung ano po, yung galit. No? Sabi po dito, what makes you anger when it is taken away from you? So, pangalawa, merong pangatlo. Yung pangatlo po, test of love. Ano ba yung test of love? Test of love, what do you deeply love? So, ano po ba yung pinaka-close, yung nasa loob mo, no? Test of security. What makes you feel secure? What makes you taken away from you? Ngayon dire. Ikalima, test of cash flow. Yung yung pera natin, no? Lahat-lahat yan, test sa atin. Kung ibig sabihin, kumbaga, meron tayo nito, kung sino po yung sinasamba natin, sa sarili po natin, alam po natin yan. Pag isa dito, meron ka, ito po yung test of, halimbawa lang po, yung security. Kasi po, yung security, gusto po natin, yung tao na makikita natin. Pag sabihin, Brad, lakaw nga to Brad, kasi mahang Yahweh naguban ni mo. Ano ba yung mangyari sa tao na yon? Ayaw niya, no? Bakit ayaw niya? Yung tinis dito, yung security, kung totoo ba yung nasa isip niya, kay Padre Yahweh siya naniniwala. Pero pagbigyan mo yung kasama, Brad, punta ka dito. Sino ba yung kasama? O si Brad, sige, go. Kasi po, ang sa isip niya, yung kasama niya na parang makapagligtas sa kanya, yung kasama niya. So, ibig sabihin, mayroon tinatawag na idols. Yung baga, kahit anything, pag ano kayo, maniniwala kayo na si Brad yung tagapagligtas ko, kahit sino-sino dito, yung pira ko ang makapagligtas sa akin, yung doktor ang makapagligtas sa akin, you are worshiping of idols. Parang, yun ang hindi authentic worship. Kaya kinakailangan natin ngayon mga kapatid, yung authentic. Kaya po tinatapik natin authentic. Kasi sa tingin ko po ba, napakahalagang topic na to. Lalong-lalo na po sa ganito na panahon na meron tayong tinatawag na Feast of Unleavened Bread. Ano ba yung unleavened? Yung unleavened, yung tinatawag na pure. So meaning, pag sinasabing pure, ano yun? Authentic. Hello. Palakpakan po natin si Padre Yahweh. Thank you. So, kinakailangan natin malaman, mga kapatid, na gaano kahalaga yung travel na ginagawa natin ngayon. Gaano kahalaga ang travel na ginagawa natin ngayon? Okay, tingnan po natin sa Revelation 21, verse
Revelation 21 verse 10 to 11. Revelation 21 verse 10 to 11. Sige. Basa. Gaano kahalaga ang travel natin ngayon? Okay, basa. Wala na. Okay, basa na lang. At dinala niya kung nasa espiritu taas na bundok. At ipinakita sa akin ang bayang banal na Jerusalem na nanganaog mula sa langit buhat ni Yahweh. Na may kawalang silang ni Yahweh. Kanyang ilaw ay katulad ng isang putyong halagang bato na gaya ng batong haspi na malinaw na gaya ng salamin. So malinaw po mga kapatid. Napakahalaga ba yun? Pagtingnan niyo po sa Revelation 21:18 and 21. Basa po. Makikita niyo doon kung gaano kahalaga yung Okay. 18 to 21. Revelation. Pero 18 to 21 na. At ang malaking bahagi ng kuta niya ay haspi. At ang bayan ay dalisay ng ito na katulad ng malinis na bubog. Ang mga nagsasaliga ng kuta ng bayan ay may pamuting sari-saring mahalagang bato. Ang unang pinagsasaligan ay haspi. Ang ikalawa ay sapiro. Ang ikatlo ay salsidonia. Ang ikaapat ay esmeralda. Okay, thank you po. Meron pang 20 at saka 21. Pero ulitin ko po sa Bisaya. Nindot kayo paminahon rin may no? Sa verse 18, haspi ang paril ni og lunsayng bulawan. Imagine ko na to. Ang bulawan mga igsoon. Di ba daghang kayo manguy-kuy og bulawan? Ingon pagidiri mga igsoon. Ang tibuok syudad tin-aw kini sa tanang matang sa mahal nga bato. Usa pay gingon. Ang mga sukaranan sa paril sa syudad, ang una haspi, ang ikaduha sapiro, ang ikatulo agata, ang ikaapat esmeralda, ang ikalima unisi, ang ikaunom cornalina, ang ikapito krisolito, ang ikawalo berilo, ang ikasiyam topasyo, ang ikanapulo praso, ang ika-11 jacinto, ang ika-12 amatista. Imagine na mga igsoon kaning ingon diri sa kasulatan, mao ni pinakamahal nga gold, pinakamahal nga bato. Mao ni pinakamahal kay mga igsoon ug mao ning atong travel. Mao ning atong gipanaw karon mga igsoon nga makaabutaan ni atong perspective. Kini atong nakita sa unahan. Nakita na ba ninyo mga igsoon? Hello? Nakita na nato na? Sumasag kanina unya nakita ko. Verse 21. Verse 1. Unya nakita ko ang usa ka bagong langit ug ang bagong yuta. Kanang bagong langit ug bagong yuta ang sulod niya na mao ning nakita nimo sa 18. Mao ni atong treasure. Kumbaga kung makakita mo mga igsoon og kanang hilig og kuy-kuy og bulawan, magdana sila og mapa. Karon kay ganahan matag mapa, kini mo mapa nato sa kaning gold nga ato karon nakita sa unahan. So muning naagit tay mapa kasi nagdag mapa da. Beto isa kuno sa kamot nagdag mapa we. Kay kani nagdag mapa nang nguy-kuy ini. Kay wa may magdadag mapa di manguy-kuy. Dikon manguy-kuy, si Sister Rose manguy-kuy. Isa ko na be kanang manguy-kuy ay gud.
Isa ko no, isa. Di makamungoy ko, ayos mo da. Tinito. Asa ko no, isa ko no, isa ko no, nagdagmapa diha. Isa, Sister Rose. Isa ko no, nagdagmapa, di misal mo isa sa inyong mapa. Sister Rose, isa. Isa ko no. Oh. Kana mga igsoon, pasabot. Nice. Gusto ka muadto, gusto ka makakita, gusto ka maka-actual gyud. Ngayon mo gyud makita kanang gisgutan nining basahon sa kinabuhi. Adala magag mapa. Basta magdalag mapa, na ginay plano manguy-uy o usas rason nga nung naamo karon diri tungod kay gusto mo muadto ni anang gisgutan sa basahon sa kinabuhi. Palakpakan nato yung sa mangyawi. Kasimpulan ang mga gold ginaaro. Nya kana nga gold pagid ako kay problematic nimo diha. Kay ba mo sa problema? Kung naamo ana mo ra magyapon taguan. Hello. Og naamo ana I'm sure taguan naghapon ninyo. Kay kung ninyo nataguan, siguro punggot ng kamot. O nabi to daghang balita sa Cebu City no. Nag-video ko. Kayo ati sayin. Nag-video ko. Palihog lang ko dahil. Pero kanay mga igsoon, kabalo mo mga igsoon, wala yo'y tulisan na makakawat. Palakpakan na to sa mangyawi. Palakpakan na to sa mangyawi! Wala yo'y makakuha ni igsoon. Mo na ingo siya siya, ayaw mo, tigo mo bandi sa kalibutan. Kaya ano? Kutkuton lang saan yung ilugon sa mga tulisan. Kung sa ingo niya siya, pagtigo mo pahandi dito. Wag yung makakuha ng Ito igsoon. kumbag. Saan wala ito pagtigom? Saan na ito pagtigom dito mga igsoon? Ha? Saan na ito pagtigom? Hello? Saan na ito pagtigom mo pahandi? Ngawag yung makakutkot. Iskutan na ito ganis nagminsahe kanina? Kung saan pagtigom, kisay makatubag. Oh, sunod yung dalan niya. So ano? Sa pailayan ito ba? Oh, kinaboy matarong. Sa pailayan? Kana yung pakigugmas kaway. So, mao ginay pinaka-importante yung kanina gisgutan. Ang pagtigom din mo nagbahandi ka ng amigo ni mo si mong mga kaaway. Muna si Dong Jan, iyan ang amigo iyang kaaway. Amigo ba ni mo daw? Amigo ba? Dili? Ha? Wala kita. Kung naanata kang Yashua mga igsoon, kung kasing-kasing nga itong madinom tanong, wala yun ay kapasayloan. Dili ako ng istorya na ang kasulatan. Mabitaw ng tistingan taniya mahangyawi din muna nga kung magsaulog mo sa pangawal libadora, bisan naamoy kasukok, wag yun ang mga igsoon. Tanan nga naan mo. Munang sa unang Korinto 5, 6, kwao na to ang daang nga mga libadora. Musam ng libadora? Garbo. Patubo. Sa ito pa maigsoon, kung naa kay patubo, you cannot enter the kingdom of Father Yahweh. Palagpakan natin sa mga Yahweh. Dili imang yuta makasulod ana mga igsoon. Kaya number 1 pa lang, ang saad ni Yeshua, ang pasayloon niya kinsaman, ang nagpasaylo sa iyang isig, katao. Kanya, may nga patang akrapi naman sa na dir. Sige ramang upaubos, sige paubos, niya gaman. Wak na din ito. Ubaos na kung total di man ako'y nanguna. Di yun na maway son. Tugana tamo di yun na mao. Kaya kung mao pa na, si Yeshua, number 1, mubaos na to. Ikaw kung nadugsakon, be. Gamahanan pa ka, di kay lunan. Giuhaw, tunong na lugsuka. Di ka musuko si Yeshua to. And that is wrong logic to us. Sayop ginang pangunahon na, mubaos ta kay agiunhan man ko. Dili gyud na mo saktong pangunahon igsoon. Ang saktong pangunahon na nga kung buhatan kag dautan, i-test ang imong pagtuo. Lakpakan nato igsoon si Mang Yahweh. Kung buhatan kag dautan, pangayog tabang ni Mang Yahweh, ang Mang Yahweh pasaylo kay wa gyud sila masayon silang ibuhat. Makabuhat ka ta na mga igsoon. Hello, labi na ni mga batanon, labi na mga batanon. Suga, kisa ko kagod. O, di ba? Sa mga batanon, mo na ekspresyon sa mga batanon, meaning, di sila mo palugi.
Muna mga igsoon, kapalo ba mo kung daghang ganing testing sa imong kinabuhi, meaning na kay pagtuo. Walay testing nga mahitabo sa mga tao may pagtuo. Nga naman, wala naman ang pagtuodan. So kung daghang mga testing sa imong kinabuhi, meaning na kay pagtuo. Palakpakan na ito igsoon sa imong yawi. Kaya nga naman, testingan gina, basta gold. Pero huwag ganit testing, delikado, pansin na. Muha na, mana. Ay na testing ito, ragya po na largo, walay pulos. Muna may iso, na ganit testing sa itong kinabuhi. Kung maglisod na ganita, pangayo ganit mangyawi tabang. Mangyawi pa baruga po ang mangyawi. Oh, see? Mangayo kang tabang nga maka-overcome ka sa pagsulay. Kay gito yun na o gialaw sad na niya mangyawi. O bitaw natin gitawagan ng 5 ka gitawag nato o Miga na lagi mo. test of our heart. Pagsulay sa itong kasing-kasing. Sulayan man gid ang mga igsoon. No, sulayan. Kana bitaw mga babae, mo na naman sila. Sulayan sa tani. Di tani sugton pabalik-balik kun tani jan-jan 5 ka balik. Nya karon kay pag ikalimang balik jan-jan, wa na man kita tumanga. Or buwadan kag paglaom. Di ba? Kaliman kag balik-balik kag kaupat nya na pag yung ikalima di pa juga ato bangon. Pero testingan gyud ba ang imuhang gugma. Nya lahi ra pa ni babae ka ba mo nang usad ni babae kani babae makabantay ra mi daw ko ka gusto. Gara-garaon sa kanyang maayo. Oh, ina na babae. Sis, tinood na sis. Oh, ina tinood na. Ano mag-isis ko? So wala ko nagara-gara nimo. Oh, gusto ko nagara-gara. Oh, timali na niyo mali batanon dire. Kung mahigugma gani mo ay kay palata nga grabe na gito ka uros-uros na gyud. Mura lagwa ba pasiplat ka diot dinapon mo tan-aw. Ano ba na mo sige naman ginog tan-aw. Nya makabantay babae na kay. Ha? Ano ko no? Inanagin na sila. Makabantay na sila. So muna nga kanang kung makagusto mo babae ayaw kay palata kay. Ha? O si Branton ni bitaw dahil sa wala lang yun. Ilang bulan din? 6. O, do wala lang yun. O, dahil sa waay lang yun. Pero may ginibat siyang lagi. No? So, inana na mga igsoon, kung kana gani mga igsoon, gitawag lang na nato o gato ang kanang tawhanon lang na kagugma. Dili lang na. How much more ang kaning ato karong love ngadto gyud niya mahangyawi ni Yeshua. Sulayon man gani ka sa babae nga kalibutanon nga gugma usa pa kana. Si Abraham gisuway. Kabalo ba mong si Abraham gisuwayan po? Hello. Kabalo ba mong si Abraham gisulayan? Nya ka mo gusto mong sulayan? Dili mo anak ni Abraham dia, si Abraham. Gisulayan. Kamu, gusto mo sulayan dili? Hello. Sumusugot matag sa dili mga igsoon kaning atong pagtuo sulayon gini mga igsoon. Sulayon gini aron mailhan gini kun unsa gini ka authentic, unsa ni ka genuine ang ato ang pagtuo. Kay ang gipangita sumalas mabasa nato, unsa ganito gipangita ni Mangyawi ang matuod nga magsisimba. The authentic worshipers. Mao na gipangita ni Mangyawi igsoon. Wala siya nangita sa gidaghanon. Wala nangita siya Mangyawi sa gidaghanon, hino nangita siya sa dili quantity. Ang gipangita ni Mangyawi. Kung sa may gipangita niya? Quality. Sumuna mga igsoon, kung saan man pagsuway nga kana na kay quality. Kapantay mo ng panday magtukod og balay, kung sa man day lang himuon. Inigbarog na. Uyugon yun na mo gani tinuod panday nga naman iyang gites kung unsa ni kaliko ni maong pundasyon sa balay nga iyang himo. Palakpakan nato igsoon si Mangyawi. At the same time si Mangyawi sa mga igsoon testingan niya ang atong foundation sa atong pagtuo kun kana genuine ba or dili ba. Amin mga igsoon. Palakpakan nato igsoon si Mangyawi. So ayaw mo ka-discourage kung naay panahon.
sulayan ta, usay, grabe struggle sa paghimalay, usay, sama sa gitestimony ni Brad ganina. Pagsugod pa lang niya, ko iyay, mura mag naigo na ko, kahilak ko na mo kung igsoon, lakaw ko dito, tuyo ko dito. Sentimental man na yung intro, ni nga man siya nga, labi na ang atong pamilya, nga luoy biya kayo igsoon. Tinuna nga naman, ang kanaming asawa, sumpay bayanan ni Muskim kinabuhi, unyawa ni mo da. Ape na lang sir, pero daan na to. Dito na lang dito yo. Kaya basi niya mga maluhig lang rin ako, naning bayot. Pero sa tinod lang mga igsoon, matats ka kung masabtan mo ang istorya, labi na gid mga igsoon. Kung makita nimo sa emosyon, na makita nimo nga ang sitwasyon nga sama yung anamisyon, tinod. Like Brajiki, di biya lalim tinod mga igsoon, iguli nimo, awayon ka, mo bitaw ng pinakarindot sa pamilya buong buo. Ano man inikuli gud. Wala gid sila mag-away kay kano man puro sila dito. Kay kana kung mulakaw ka na, may daghang musod nga hugaw. Ano ka no, mo na. So ang tendency ni kuli nimo, unod ka sa mensahe dinhi pero ni abot nimo partang gubuta gyud. Mo bitaw na sa Malakay chapter 3 ningon kung magminyo kanimo, unahagin na ninyo pagpangita kanang parihag pagtuo. Kay ako nakita sa nagtuon ko kasulatan may sundak mo ada yung benepisyo Ano man, kalinaw ang resulta kung pareho mo totoo. At that is a very big blessing from Father Yahweh. Dako kayo nga panalangin mga igsoon. Usay, kasagaran ko mentalidad sa tao, kani mga kunday na tumasod, ang panalangin, kani kwarta. Pero ang number one foundation nato igsoon, kanag yung shalom, nasi mo panimalay, mo ipinakanindot nga blessing. Palapagan natin igsoon siya mga Yahweh. O, ito na sa Book of Proverbs, mas maayo pa ko no, mato ka sa balay, nga nagkaon lang kagon sa ganito. So, tagatong verse ito direct. O, si Deacon na ito no? Magkaon lang kuno ka dito. Kasi ito pagkaon? O tanon, basta naghari lang ang kalinaw. Magunsa mo kuno na, at ito pagkumbira, o niya, naghari ang kasamo. O, bitaw na may isunong sayan, di mo kinamalikaya, no? Kana bitaw mag-away mo sa mga asawa, di mo kinamalikaya, labi na sa magtiayon. Uka din na siyang pagkaon, di ko na kaunon, basta hinukan niya gigag-away, di ko na. Di ba yung kumukha na? Matingagin na siya nga, hindi mong kaon. Ano man, ay panalangin. Huwag kalinaw ng pagkaonan niya, kanong ko to. So ay blessing. So pag pagkitaan ako, ito katong nihatag siya pagkaon na lipay siya daan. Kaya matakdan man sa ta. Katong kan ni Iba. Wala din siya. Katong kan ni Iba. Ha? Kaon gyapon siya. Gigutom na. Kana mo kaon gali, kaon niya gigutom na. Sa komi gatingan na. Oh. Dahil power. Oh, mana kang asawa matingagin siya kana mag-away, may di man jud ko kaon. Kung bahala pa na ko sa panakalami ang pagkaon, di jud ko mo kaon. Bahala na di ko kakaon ng oras. Anong maning agwantahon ako? Oh, dili na garbo kay klaro kay kasulatan. No, di na garbo. Oh, kunya. Pilion mo kanang panahon nga wala na siya kasuko. Oh. Magpaabot ng taga Musuri sila niya. Dahil may lang pamagi. Oh. Mga mo lang sorry pero ibo karang gusto lang paabot sa mo. Ay ingon pa ni Brad Pinel kani ko nang babae grounded man ni sila. So, grounded ta kay nang konektado man tanan ko no. Grounded na goto. Oh, grounded pala so sakto sa nato nga grounded pa man lang masad mag-ground ng kakapil diha. Oh, di ba? So balikan nato mga igsoon. Asa kita arita sa kaning kaminyo no? Labi na naragharbat ang mga batanon mga igsoon. Arabat na mga batanon sa luyo. Nya, patakalaw niya ni pangasawa sila. O, kanay bitaw kong mga anak, mga daga naman eh. Di ba na madugay, naman kinay manguyab. Ha? Oo, kinay. Karami na yung mga, namin manguyab. Ako bitaw na yung kumidyahan. Kamong tulo, akong gusto, Amerikano lang, para hindi na kumusik trabaho. Tulo ko ni kabuok. Ay, sa'yo, kayahin na, di ba bro? Sil kayo usa. Oh, napasyamin, napasayin. Pagkayahay na kayo ko. Ayaw, Pero bitaw mga ison, mga ni mga ison. Ang serious yun, bahala pag maminyo o dili adunahan, basta lang magtotoo. Hallelujah. Oh, tinoon na. Nga naman, mas malipay ko nga malipay ang magtiayon makita na ako. Kaysa daghang kwarta masigig kalali sila. Di pare pagtuo, ini ko lagi kang celebrate. Pagkabot dito magbinonalay. Kay nga naman, ano doon kayo makanyuli ka na yung simbahan mo na.
Kinumdum sa mo ni bro. Kuha na itong kauban dito. Bro Ide, mo ito yung testimony maluoy ta ay. Kaya di ba yan nalalim sa part sa dilang ison. Mausa na yung ilang struggle sa kinabuhi. Nailasan kung saan din nila pod nga, ma-overcome na nila. Matag sa mga ison na ilahi tao kanang struggle sa kinabuhi. Nailahi ta. So siguro sila diyan po sila ng part. Mao na mga ison ginahanglan yun na nila sa ngayang po ni Mangyawi kay kung tawonon lang. Kasagaran na bagit mga ison sa history sa kasulatan, surrender na bagit lalaki sa lahutay ay. Inighuka dere. Ampo yun. Kao no. Oh. Kaya nga pagkaon nga kana ginagatawa. Testingin pa ng kaon, naghatag ni sister pagkaon, di ba? Nindot yung feeling niyo para magkatawa. Pero magmukod gani, at time pa, ayaw sa, wala sa kaon doon. Ha? Ay nanabit ako mga ison, tinod bitaw na akong iyon. Ako mo dyan ang na-observeran kay blessing maguna ka ng malipayong nga hatag. Di ba naingon nga ang katawa, mo'y pinakanindot nga medisina. So inana na mga ison, kung ganahan gid mo nga, kaon gid mo sa deserve sa mga asawa ka, nagkatawa ba ka ng lipayon kayo. Mas kandaliara sa natong ubusong ko ba? Ano na der nga. Kuha dyan, libuhon. Dahil hukari ko dahil, libuhon na. Katawa yun na. Hindi kita mahita mo din ako. Ha? Ang grabe sa naman si Mano. Hindi na sa dahil. Hindi mo ba napasagpan? Masuko ka niya itong asawa ato. Ito nun ay sa pasagpin ninyo. Ay naman, sinimana ko, binulan. Ayaw sana sinimana. Taas na kayo na. Binuwan Binulan oy. Ha? Mas taas ka binuwan. Binuan? Ayaw sana binuan. Ayaw na kayo na. Ana maginang kasuko, bisan kasulatan no. Na may kingos kasulatan no nga kung masuko mo ayaw pasadpig adlaw. So bisan gani ang Bisaya nasuko man tong Bisaya. Pailis ka. Nya kita sa mga bana na puti adjustment kay usahay ra ba kuno. Gay lagi kitay hari. Ilisan ko na bago lag. Dapat ato sang tanaw ng tanang ang tanang anggol. Tanaw sa nato ang ilang kasuko kung makatarunganon ba? No? Nya vice versa pud ko mga asawa tanawa sa taon yung sitwasyon sa bana. Kaya basta mabali na ba, ang bana na yung maghilak, ang asawa na yung malumbag. Imbes ang asawa ito tayo sumagon, nabali na. Ang asawa na yung naghilak, ngatos barangay. Ha? Ang bana na yung maluwas. Ala. Kaya sa apil po niyo, kamore kamao. Ito mga ison, kana mga sitwasyon sa kinabuhi, may sigutan yun nato, no? Kay realidad, maguna. No? So, ang pinakanindot mga ison, labi na agisan ni og reminder sa mga batano nato. Malalaki magbabae, babae vice versa. Mas nindot yun ang inyong maminyo at kanaging pareho pagtuo. Oh, kay sa dugay-dugay na sa ginako aning kongregasyon no? Kaning assembly kayaw Yeshua. Kasagaran lang yun nga akong naobserbaran katong mga kuala ni sister. Sabay nga naroon siya, katong naroon niya sa karkar, kato siya. Di, katong ihang. Hindi katong sa. O nanat siya ikaw nga puro mga daga. Kasi gigigog gwali sa una nga muni, maminyo mo, kanagi pila nga karon. Wala man dyan dito karon minsan sila tanan, wala na yun sa pagtuo. Kaya ka naman kung atong gipagawas, gihatag na ni mahangyawi na to, gigamit ha, parang maabot po sa dunggan. Pero di na ninyo sauron, huwag inipuan, kaya di man naamo, para na ato tanan. Pero ang ganahan mo saod na mo, pinakanindot. Nyawa man nila gisaod, di namin nyo, karon wala na gispagtuo. Balik na sa mga dati nilang gawe, sa una, mga bata pa to. Karon ang amin niya, kada ko din silang Roger, mga hitutuwa, dugay medyo kung daanan nila. Mga siguro dool na sa karkar, mga kuhan may katoig da. Maghapit siguro muwalo. Sige radyo kong travel ana masabado. Believer man ilang mga nabana ba? Hindi rin sa ilang side dito tuwa. Dito sa ilahan speakers pa. Oh, mo na nakadiferensya sa believer. Kaya kung believers gani, ang mahitabo, ang imong pagtuo, labi na ang imong anak, mao matusundon gyud si imong anak. For example lang aning anak ni Bro Carlo. Pagkapati siya gamay lang, bisa kang kuha i-vibrate ang tubig, mo na siya gadaw sa biraka naman eh. Isa na siya sa kamot. Kana yawa may nagbudyong na eh. Kana na yung grito. Ano man, naanad man na, mo na ilahang benepisyo nga nakuha. Kaya naanad na sila, nagtubo sila, nakita nila nga mo anak gidayta, basta mutingog. Ano ba? Mutingog nga, nagtahong man siya katong ilahang tubig dito. Mao na ni. Isa na siya. Mabawa, tingog po ito ni Tihol. Oh, ano to? Gilisan lang dito. Ano?
So mao na gipangita ni Mangyawi nga ang atong mga anak mutubo sila nga ay tura man eh. Tora instruction, tora turutot, instruction, guidance, teacher, no? So mao ni sign ni siya mga igsoon. So ang benepisyo lang daan sa atong sigigtambong sa Sabat, sa mga pista, napasa na daan sa mga bata. Kanindot na nga mohanaw taning kalibutan na sila na po'y mo continue sa tura sa paghimo sa mga tulumanon ni Mangyawi niya. Ningon ba ni isulti ninyo ni sa inyong mga kaanakan? Itudlo sa mga bata. Itudlo sa mga bata. Kada naman bisa to mga hawa na ibuhat na sige siya pero nakadungog na sila o nakakita na siya magibuhat. O tanaw bitaw ng lima ningos pa muna kana mga palainom, di ba mga bata pa nanginom na po. Mo may lang nakita, mo may influensya nga ipakita sa ginikanan. So di gyud sila magpahay nga ang ilang anak palahubog sa. Mo may ilang ipadako. Ang bata nga nakita niya ang amahan, inahan, mahadlokon sa Torah. Tanawa magdako sila. Kamao na mo dahil di Mangyawi, di mo malipay mga bata na to diri may na kay mong kanta mo. Gagmay pa kayo. Mudahig na ni Mangyawi, mo na ipakita ni Mangyawi. Correct. Oh. So dako jud kay benepisyo mga igsoon kon ang mga bata mga igsoon atong gimatudloan. Labi na gyud sa mga nagplano magminyo. Pakita ako encourage jud kanyo. Tanawa gyud inyo igsoon kanang mga magtotoo. Oh, lalaki babae. Ano man? Para ranas kalinaw sa inyong pagpuyo og sa inyong anak. Maglibog man ay mga anak. Ede kadako laing inahan, lahi kong amahan. Libog na kasi may saktuan eh. Mama, papa. Si papa Sabado, si mama Domingo. So ang bata, kung saman? Ari ko Lunes. Ari ko Lunes, kaya mahiubos mas papag di sondon. Niya ato pong mama, mahiubos man po ng usa. Lunes na lang siya. Niya kinahamos niyong bata may isang inana na anak naglibog. Libog man na. So meaning kung ang inahan o ang amahan o magkapariha, libog man silang doon panabot. Ang anak nila, libog sa lang man sa dangimong. So dili ta ganahan igsoon nga atong mga anak mahimong libog. Kay ang libog unsa kini meaning Genesis chapter 11, ang libog unsa kina? Babilonia. Kalibog na, Babilonia na. Nya ganahan kang anak nimo, anak sa Babilonia. Ang Babilonia sa tanan mo dictionary gikaligot-gutan na ni Mangyawi. Revelation 18:4. Ayo gimog apil diha sa Babilonia. So sa to pa dili ta gusto atong anak dunay dunay kalibog. Maliban lang siguro kung dati gid wala gitay nadungog nga mensahe nya naminyo mo dili pareha magtotoo kana dako mga tsansa nga usbol pero nakahibalo na kanimo nya tuyuan ninyo dako na nanyo tulubagon ni Mangyawi mga igsoon. Muna nga di ginato sulayan sa Mangyawi kay di naman na siya mutabang ang kanang paghatag niya sa mensahe niya nato matag Sabat mo na dakong tabang niya nato. Muna angay natong hinumduman mga igsoon. So ingana. So balik ta sa punto igsoon, last na mga igsoon. Unsa ganito ito sa atong isgutan ni kabuntagon igsoon? Ha? Brajan, unsa ganito Brajan? Okay. So namina og si Brajan. So lagi igsoon mo na dakong benepisyo nato no. Palakpakan nato sa Mangyawi. Nga kanay gyud gipangita ni Mangyawi katong matuod kayo nga magsisimba. Muna gingon, last verse, pakibasa 24. Pamunto matiwas kanina, no? Natapusan mga igsoon. Yakanan 4, largo na lang sa 24. Nabasa naman ito ni Andrew Unit ang 23. Sa 24, isa yung na makabasa. Okay. Asa ko no? Elohim, Espiritu. Oh. O ang magsimba kaniya, kaya magsimba niya sa Espiritu o sa matukuran. So klaro nyo kayo may igsoon, ang gipangita ni Mangyawi tungkol kay siya Espiritu man, ang iyang gipangita mao sa nang magsimba sa Espiritu o kamatuoran. So kung ang atong pagsalig na sa tumbahli, ang atong pagsalig na sa mga tao, dili ka magsisimba sa Espiritu. Kinsa may magsisimba katong nakasentro ang kasing-kasing adto sa butang nga wala makita. Kasagaran sa tao mga igsoon ang iyang ginatuhan kana ang butang iyang makita. Pero sa ingon ni Yeshua mas bulahan ang tao nga mituo sa wala niya makita kaysa taong nakakita apan wala mo. Tuo. Muna mga igsoon kung gusto ta ang atong matuod nga pagsimba, kinahanglan mo simba kita sa Espiritu o kamatuoran. Palakpakan natin sa Mangyawi.
Hinumduman na itong igsoon, kining atong panaw. Nga ato karong gi apilan. Pinakanindot ni nga panaw mga igsoon. Kay, kung mahinumdum mo ni Aniki pa, nasa Mateo 19, sa dihang nakikistorya siya sa Bisaya. Anong tamuan ni tapos itong istorya pinagi ni mong history sa kinabuhi ni Kipa. Ningon siya, Rabay, basahan niya na, chapter 19. Unsa may among mapaabot. Tanawa ninyo ang istorya mga ison. Among gibiyaan ang tanan. Ang panarong-klaro yun mga ison, ako gibasahon. Ato na recite pero atong basahon yun. Sa verse 19, chapter 19, mga versikulo 27, ningon, og si Kipa mingon, Elohim, among gibiyaan ang tanan, og misunod kami kanimo. Ningon, unsa may among mapaabot? Verse 28, ningon, siya mingon kanila, isulti ko kini kaninyo. Paminawa igsoon, iniglingkod o niya sa anak sa tao sa iyang mahimayaong trono diya sa bag-ong kalibutan kamong napulog duha katinunan mulingkod usab sa mga trono aron pagmando sa napulog duha ka banay sa Israel. Verse 29, dara ang pinakanindot igsoon, ug ang tanang nagabiya sa ilang balay di man igsoon, una kadto kunong nakabiya sa ilang balay sa iyang mga igsoon, kaysa panimala igsoon ay dili parehong pagtuo. Munang mabiyaan niya na. Sa iyang amahan, kung naayamahan di parehong pagtuo. Sa inahan, sa mga anak, o sa uma, tungod ka nako. Kung ka na mga butanga mahimo nimo na tungod sa imong pagtuo, pagsunod sa sugo ni Mahang Yahweh, unsay gingon dire? Tungod kanako makadawat og labaw sa usa ka gatos ka pilo. Palakpakan nato Igsoon sa mga Yahweh. Can you imagine usa ka gatos ka pilo 100 times? Pagkanindot. Naapag ipinakanindot Igsoon sa tumoy nga bahin. O hatagan pagayod siya kinabuhing walay katapusan. Palakpakan nato Igsoon sa mga Yahweh. Mao nay atong perspective nga nakita sa unahan. Nganong ni ata? Tungod kay nakita na nato ang butang nga gitaganan ni mga Yahweh alang nato. Mamarong ta mga igsoon. Hallelujah.